yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatackle ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Given what you said, bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay? Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Okay? So, rine-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Sabi nila, paano yung mga yan pumirma sa impeachment? So, sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So, I cleared with the President. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. So, very clear. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects doon sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggugulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? So, anong ginawa nila? Ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin.
Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila, inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House?